Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang balita agad tayo. Naganap na ang pinakahihintay na pagbubukas ng Rafah Crossing sa Gaza-Egypt border. At nakaantabay na roon ang ating embahada, gayon din ang ating kasamahang si Rafi Tima para sa pagtawid ng iba pang sibilyan galing Gaza, kabilang ang mga Pilipino. Mangyayari na yan. Anumang oras ngayon? Ilang dual citizen, banyaga at sugatang Palestino ang nauna na. Alamin na natin agad ang latest dyan, live pa rin mula sa Giza, Egypt. Si Rafi Tima. Rafi? Mel, alauna ng hapon pasado ngayon dito sa Egypt kung saan hating gabi nga dito kanina nang maibalita yung pagbubukas ng Rafah border crossing para sa mga Palestinong kritikal yung kalagayan. Bukod sa mga sugatan, may mga bansaring tinukoy na papayagan na makalabas yung kanilang mamamayan, kabilang na yung mga UN workers at mga nagtatrabaho sa mga international aid organizations. Kinumpirma ng ating mga sources sa Mel na 2 Pinoy na volunteers sa isang international organization sa loob ng Gaza ang kasama sa mga pinayagang lumabas ngayong araw. Magandang balita nga para sa iba pang Pinoy na 3 linggo nang naghihintay. Dahil dito, naghahanda na ngayong embahada dito sa Cairo sakaling i-anunsyo na papayagan na rin lumabas yung mga Pilipino dito sa Gaza. Ito ang sandaling binuksan ng Rafah border crossing gate sa Palestinian site sa Gaza Strip. Dito na nakalusot ang daan-daang banyaga at mga dual citizens na nais makatakas sa karahasan sa Gaza patungo sa Egypt side ng border. Kasama rin sa mga pinayagang makaalis ang mga lubhang sugatan. Ang mga yan sinundo ng mga ambulansyang pinayagan na rin makapasok sa border. Itatransfer ang mga sugatang Palestino patungo sa mga ospital sa North Sinai sa Egypt. Sa video, makikita ang tulong-tulong ng pagpapasok sa ambulansya ng mga sugatang pasyente para agad na mabigyan ng tulong medikal. Ito ang matagal nang inaabangan ng mga opisyal ng Pilipinas para mailikas ang tinatayang 136 na Pilipino na iipit sa kaguluhan doon. Kasama dyan ang Pilipinang si Diana, di niya tunay na pangalan. Sa huli kong pakikipag-usap sa kanila Lunes ng umaga, may mga Pilipino na raw na gusto na munang bumalik sa Gaza City dahil nakikitira lang sila sa mga hindi kakilala sa Rafah malapit sa border. Sabi nila gusto na namin bumalik ng Gaza kasi syempre po mahirap din po yung nakikitira eh. Wala po silang, hindi po sila makalabas kasi nahihiyak po sila kasi di po nila bahay. Bali, kahit sabi nila na gusto daw po nila bumalik ng Gaza, wala po talagang nag-o-offer na makabalik. Ang pagbubukas ng Rafah border crossing nangyari sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza. Dagdag dyan ang mahigit 50 Palestinong nasawi raw sa airstrike ng Israel sa isang refugee camp sa Jabalia sa hilagang bahagi ng Gaza. Bukod sa Jabalia, may binomba ring refugee camp sa Nuseirat na tinutuloyan pa naman ng mga sibilyang lumikas mula sa ibang lugar dahil din sa gulo. Sa gitna niyan, inanunsyo ng grupong Hamas na magpapalaya sila ng ilang bihag na banyaga alinsunod sa dati ng pahayag na hindi nila gustong manatili ang mga ito sa kanila sa Gaza. Kahapon, pinagpulungan ni US President Joe Biden at King Abdullah ng Jordan ang pagpapaigting ng tulong sa mga naiipit na sibilyan sa Gaza. Binigyang din ang kahalagahan ng pagbibigay proteksyon sa buhay at pagtitiyak na hindi sapilitang mawawala ng tahanan o pinapaalis sa mga Palestino sa Gaza. Sabi ng White House, may 66 na truck na may kargang tulong ang nakadaan sa Rafah Crossing pa Gaza sa nagdaang 24 oras. Mel, bagamat limitado pa nga lang yung mga foreign national na sinabihang pwede nang lumabas ng Gaza, ang biglaang pagpayag sa unang batch na makatawid ng Egypt ay magandang senyales para sa ating mga kababayan. Hudyat na lang daw mula sa mga otoridad ang hinihintay ng ating mga kababayan sa Gaza kung pupunta na sila sa border para sa wakas ay makalikas at makatakas na sa kaguluhan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Giza, Greater Cairo area. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi natinag ng masamang panahon ang dagsa ng mga taong dumalaw sa kani-kanilang yumaong mahal sa buhay ngayong undas.
Ang ilan sa kanila kinailangang bigyan ng first aid, kabilang ang mga nahirapang huminga at ang nadulas sa nicho. At dito sa Manila North Cemetery, nagmistulang dagat ng mga tao ang entrada kanina na ayon po sa mga otoridad, umabot sa humigit kumulang 1,000,000 ang bilang. Mayat-mayang may nagpapa-BP o nahihirapang huminga sa first aid station ng Philippine Red Cross at Manila Rescue sa Manila North Cemetery. Pero pinakamalala na siguro ang sinapit ng lalaking ito na nadulas habang nasa ibabaw ng nicho kaya humampas ang likuran pero nakatayo naman. Ligtas na siya ngayon. Nagsimulang manipis lang ang tao rito sa Manila North Cemetery pero bago mananghali, mistulang dagat na ng tao ang entrada ng sementeryo. Mga kapuso, ito na po ang inaasahan ng pamunuan ng sementeryo at ng Manila Police District. Ang pagdagsa ng mga tao, ganap na alas 10:30 pa lamang ng umaga. Nasa 200,000 mahigit na mga kababayan natin ang dumaragsa po dito sa Manila North Cemetery. At dahil sa kapal, inaasahan nilang aabot ito sa 1,000,000 hanggang mamayang hapon. Ako po ay nasa entrance ngayon ng sementeryo. Ipakikita ko po sa inyo ang dami naman ng mga taong lumalabas. Kung inyong makikita, mas makapal po ang taong dumarating kaysa sa mga lumalabas sa mga oras na ito. Ma'am, bakit nyo po nilagyan ng ganyan si baby? Para hindi po siya makawala, sir. Kesa mawala, mas okay na raw itong mistulang nakagapos kay Dayan ang kanyang anak. Nakalak po yan, may lock po yan. Asan yung lock? Ito po, may lock po. Ito po, bisusi po. Okay, siya. Okay ka lang, anak? Ha? Kahit ang ulan pagsapit ng hapon hindi nakapigil sa buhos ng tao. Pero napigil naman ang ilang araw ng paalala ang pagdadala ng maraming bawal. Pero ang hindi nalimutan syempre ang pagsasaluhang putahe. Parang nasa picnic nga ang pamilya Fajardo nang magsama-sama sa puntod ng yumao nilang kaanak. Ay, masaya ho. Masaya pag nakikita nandito lahat ang mga anak ko. Dito lang kami nagsasama-sama pag araw ng patay. Pero habang marami ang mistulang may reunion, si Mang Eduardo dinatnang kung nag-iisa sa plaza ng sementeryo. Dito kung saan inilalagak ang mga buto ng mga yumaong hindi na naipagbayad ng renta sa nicho. Tahimik siyang nagtirik ng kandila at nag-alay ng panalangin. Nung mamatay nanay ko, 16 anyos ako. Ngayon, nung umaga nang nilibing namin sa farming doon, sa dulo doon. Okay. 5 taon lang kontrata hindi ko na na-renew kasi wala pa akong trabaho, binata pa ako Opo. Nung makapagtrabaho ko, nung nire-renew ko na, wala na. Sabi ng mga sa norte, puntahan nyo lang doon sa plaza, doon na lang, nandun yung mga buto ng mga namatay nung una pa. Inalis na rin ang hagdang ginagamit ng mga nag-o-over the bakod at binabantayan ang mga informal settler na ginawang tirahan ng mga puntod dito. Gaya ng nangyari sa puntod ng pamilya Mempin na ginawang bahay kaya nasira ang gate at pinaayos pa bago ang undas. Masagwa talaga, tignan dahil giba-giba na to. Okay. Meron na pong plano yung LGU natin on how to relocate them, kaya lang ginagawa pa lang. But they are monitored at saka kinausap naman po ito ng administrator ng ating sementeryo. Kanina, mga kapuso, pinalawig po ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang pagsasara ng sementeryo. Sa kalip nag 5 p.m., nagbigay po sila ng 1 oras na palugit para sa ilan nating mga kapusong hahabol sa pagdalaw sa puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Pero nilinaw nila, bukas po, batay pa rin sa guidelines, 5 a.m. ang bukas ng gate ng Manila North Cemetery at magsasara alas 5 ng hapon. Samantala, sa isang sementeryo sa Malabo naman, wala munang mga labing madadalaw dahil sa gumugulong pong renovation. Ang mga kaanak tuloy nagkasya sa pagtitirik ng kandila sa isang pader na may listahan ng mga namatay na nakaluan pa umano ng pangalan ng mga buhay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pangalan ko po yun, buhay pa po. Imbes na seryoso ang paggunita, hindi napigilan ni Jimmy na matawa ngayong undas. Pangalan niya kasi ang nakita niya sa listahan ng mga patay. Pangalan mo nakasulat doon? Bakit gano'n? Ano nangyari? Dapat patatay ko yun nandiyan. So ano dapat? Ano nakasulat? Dapat senior po yan. Pero ano nakalagay? Junior po. Junior? Ako yung junior. Kaya nagtatawanan kami ng ate ko. Sabi ko, ate, buhay pa ako, bakit may lapida na?
Ang tinutukoy niya ay ang Wall of Remembrance kung saan nakasulat ang pangalan ng halos lahat ng nakalibing sa Tugatog Public Cemetery. Idudulog daw ni Jimmy ang maling pangalan sa Malabon City Hall. Ipinagawa ng City Hall ang mga pader dahil bawal munang lapitan ng mga puntod at kolumbaryo habang tinatapos ang renovation ng sementeryo. Dito na lang din muna pwedeng mag-alay ng bulaklak at kandila. Sabi ko, nandun yung buto. Dito ka magtitirik. May mga squatter. Ito, maganda ang dadaanan talaga. Maayos talaga. Ang ilan nagtangkang makalapit sa puntod ng mahal sa buhay pero hindi pinayagan. Kaya nakisuyo na lang sila sa mga tauhan ng sementeryo na mailagay ang dala nilang bulaklak at kandila sa puntod. Nasa storage ngayon ang mga labing inilibing noon sa Tugatog habang hindi pa tapos ang renovation. Sa Sangandaan Public Cemetery ng Caloocan naman, inalis din daw ang puntod kung nasaan ang mga buto ng anak ni Aling Corazon. Dito yung anak ko, mayroon pang ang direbulto yun. Tapos, nung bumalik kami nung nakaraang taon, wala na dito. Magtatanong sana siya sa opisina ng sementeryo pero sarado ito kanina. Kaya sa espasyo na lang siya nagtirik ng kandila. Parang masakit sa kalooban ng magulang. Pagpunta mo, wala yung anak mo. Sa Manila Memorial Park naman nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng pamilya Aquino. Ang dating senador at dalawang dating pangulo, 3 lang sa mahigit 1 milyong nakalibing dito kaya dagsa ang mga dadalaw. Hanggang madaling araw bukas ay maaaring dumalaw pero bukas balik na ito sa dating oras na 6 a.m. to 6 p.m. Sa Loyola Memorial Park kung saan nakalibing ang veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez, marami rin ang dumalaw sa kanilang yumao. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasunod na ulat natin kaugnay ng mga balikbayan box na kailan lang na-release, may natanggap po tayong parehong reklamo sa Facebook page ng 24 oras. At ang sinisisi naman ng mga OFW sa Qatar sa natenga nilang padala, forwarder na pinapatakbo rin umano ng isang Pilipino. Nakatutok si June Veneracion. Ang bawat kahon, simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng mga kaanak na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Kaya naman ganito kahalaga para sa mga OFW ang makarating sa kanilang pamilya ang pinaghirapang balikbayan box. Pero ang padala ni Kim Chel mula Qatar, mag-iisang taon na sa Nobyembre, ay hindi pa rin natatanggap ng kanyang pamilya sa Cebu. Sabi nga ng mama ko, wag na lang hintayin. Sabi ko, pinaghirapan ko yun. Gani nang amon na problemahan akong dire nga dugay nag-abot. Katumbas ng 6,000 piso raw ang ginastos ni Kim Chel sa pagpapadala sa forwarder sa Qatar na Pinoy din daw ang may-ari. Pero wala naman pala itong local counterpart sa Pilipinas, kaya kung saan-saan daw napunta ang kanyang padala. Na-trace niya ito sa bodega ng isang local forwarder. Inaalikabok na. Expire na talaga yun, hindi yun makain eh. Kasi nakatambak lang doon sa forwarder nila. Masaya kami nang nagpadala siya ng kargo. Pero hindi naman umabot sa amin. Ang tagal. Marami pang biktima umano ang inirereklamong forwarder sa Qatar. Si Angie, nauna pang makauwi sa Pilipinas kesa 3 balikbayan box na ipinadala niya noon pang Marso. Katumbas ng 11,000 pesos daw ang binayad niya sa forwarder para makarating sa Pilipinas. Ang pinag-ipunang mga gamit naabot sa 100,000 pesos ang halaga, gaya ng pangkuha ng blood pressure sa inang may problema sa puso at diabetic. Kahit hindi ko na matanggap yung bagahe, at least makahinimala ko ng pista dito sa scam sa amin ng forwarder na to. Kasi ito lang pong gagawin sa amin. Ngayon po, pinagtatangguan na nila kami. Ang reklamo ni na Angie at Kim Chel ay ilan lamang sa mga hinaing na ipinabot sa Facebook page ng 24 oras. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Customs na wala sa listahan ng mga accredited forwarders ang pinagpadalhan ng mga nabiktimang OFW. Nangako naman ng Customs na aalamin ito ang status ng mga balikbayan box at gagawan daw ng paraan na makuha ng mga dapat padalhan. Ang atin pong naging hakbang, ipapacheck din po natin dito sa ating dalawang puerto sa Manila International Container Port at saka po sa Port of Manila ang status po ng mga containers po natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dumako naman tayo sa Manila South Cemetery kung saan kahit baha at masukal sa ilang puntod, hindi natinag ang mga bumisita sa kanilang mga yumao. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian.
Yes, Emil, nagkaroon ng palugit na 1 oras, kaya naman imbes na 5 p.m. ay 6 p.m. na naisara ang gate nitong Manila South Cemetery at sa huling talanga ng Manila Police District Station 6 ay umabot, Emil, ng 450,000 ang mga dumalaw dito sa maghapon. Kabalintunaan ang pagkalubog sa baha ng bahaging ito ng Manila South Cemetery at ang pangailangan mag-igib ng mga naglilinis ng nicho. Bukod pa yan sa pagiging masukal, pero hindi ininda ni Mang Mario alang-alang sa yumaong mahal sa buhay. Mahirap sir eh, Makati. Tapos, lalim ng tubig. Hanggang saan? Hanggang dito. Binte. Ang mga ayaw mabasa tumulay sa mga nakaangat pang nicho. Pero sanay na si Angelo dahil lubugin na raw ang puntod ng kaanak kahit nung bata pa siya. Bagamat umaasa ring maitataas ang binabahang puntod. Sabi nung naglinis dito, may mga ahas daw po dito. Mga lumalabas nga daw po mga alas 6 eh. Pabugso-bugso man ang ulan at walang nakaka-stress na init, may mga napagod pa rin sa mahabang lakarin kaya nagpa-check ng blood pressure. Mula sa labas, meron namang mga naghahatid ng mga senior citizen at person with disability sakay ng wheelchair na mula sa Makati City Hall dahil sakop ng lungsod ang mga kalsada sa palibot ng Manila South Cemetery. Pero sa loob na opisyal na sakop naman ng Maynila, Manila LGU ang naghahatid sa naka-wheelchair na dalaw. May electric vehicle din na libreng sakay ng mga mahihirapang maglakad. Dahil marami ang dumarating, may 2 steel bridge papasok ng sementeryo, isa sa side ng Kalayaan Avenue at isa sa Metropolitan Avenue. Magkakaimbudo tayo, hahaba ang pila, mahihirapan po ang tao. So yun po ang ginawa namin backup plan po. Bago pumasok ng gate, kumpiskado ang bawal, gaya ng mga nakumpiskang sigarilyo, lighters at pointed objects. Nirerehistro pa rin ang mga edad 6 pababa, pati contact number ng kanilang guardian. Binawalan din ang pagtitinda ng pagkain sa sementeryo. Kasi isa sa factor is laging nag-iiwan na maraming kalat. At bukod pa po doon, nakakaabala rin po sa flow po ng foot traffic natin. Bala last 2 minutes naman ng basketball game ang paghahabol ng mga dalaw sa Manila South Cemetery. Ilang sandali bago ang pagsasara ng gate nito ng alas 5 ng hapon. Itong extension na po ito hanggang alas 6 lang po Pero bilang konsiderasyon dahil umuulan naman, in-extend na hanggang alas 6 ng hapon ang pagpasok ng dalaw. Pero hanggang alas 7 ng gabi lang din pwede sa loob. Emil, sa mga sandaling ito nga ay nagpapatuloy itong paglabas ng ating mga kababayan na nananatili pa doon sa loob ng sementeryo at doon naman sa mga hindi nakadalaw ngayong araw ay may pagkakataon pa sila dahil bukas mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. ay bukas muli itong Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Ikutan naman natin ang paggunita ng undas sa Mindanao kabilang ang isang sementeryong tinamaan ng road widening. Pahirapan tuloy sa paghahanap ng mga nicho. Iyan at iba pang update tinutukan ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. One Mindanao, live mula sa Davao City. Kent. Emil, umabot na sa 17,000 ang bumisita sa mga sementeryo dito sa Davao City. Kabilang na rito ang Roman Catholic Cemetery. Kaya naman, buhay na buhay ang mga negosyo. Alas 11 pa lang ng umaga kanina, kumita na ng 1,200 pesos ang 18 anyos na pintor na si Jobilon mula sa kanyang racket na pagpipintura ng nicho. Salamat gani kay si Prasaon na nga, kuan, abtan ng pandemic, wala kay dalaw. Tama na 28 niya, gamay kay dalaw, dili pres na ron, 28 parang kay daan. Builo na kay dalaw. Sa Warles Cemetery, maagang bumisita sa pumanaw na asawa ang 76 anyos na si Lola Dolores. Ako na isa ba, na magbitbit na mula, ako lang, di ko kaya, ako lang. Hirap maglakad si Lola Dolores, kaya pinahiram ng nakahandang wheelchair sa sementeryo. May tumulong din sa kanya. Nag-uban na po na ko diri, luoy ba? Luoy, dyan ko kinunana, mura kumuto na kundugan ba nga. Simpa ko palayo ba, dasmagan. Sa Santa Cruz Public Cemetery sa Davao del Sur,
May ilang mga pumunta sa sementeryo na nagsindi ng kanilang kandila sa harap ng imahe ni Jesucristo dahil hindi na raw nila alam kung saan nakalibing ang kanilang mga yumao. May ibang puntod na sira na pero wala nang mga laman dahil inilipat na ang mga buto dahil matatamaan daw ito ng road widening sa lugar. Sa pinakamalaking sementeryo sa Tagum City na La Filipina Public Cemetery, sa malaking krus na ito nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal ang hindi makahanap ng libingan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Asagad nga pangutana kung asa dapit ang ilahang mga minatay nga gibilin diri nga wala nila na locate. So samot na katong mga gipang exhume namo. So gibalhin naman namo to sila og address na sila sa mga boniches. Naglinis at nag-alay naman ng bulaklak at kandila ang mga residente sa Mass Grave Cemetery sa Zamboanga City kung saan inilibing ang ilang namatay dahil sa COVID-19. Sa katabing lote naman inilibing ang nasa mahigit 40 unidentified cadaver noong nakaraang buwan. Karamihan sa kanila walang kamag-anak na nag-claim sa Office of the City Social Welfare and Development. Sa Antonio Acharon Memorial Park sa General Santos City, hindi pa rin nawawala ang paniniwala ng palina o yung paghakbang ng tao sa sinunog na kahoy na may usok sa paglabas ng sementeryo bago umuwi. Ginawa na itong pangkabuhayan ng iba, tulad ng 50 anyos na si Tatay Pablito. May iba raw na nagbibigay ng 5 piso kada hakbang. Emil, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Sa ating panayam kanina sa San Pedro Police, wala pa silang naitatalang untoward incident sa ngayon. Emil? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Inabot na undas bago natuloy ang botohan sa isang barangay sa Samar. At dahil tapos na, naiproklama na ang lahat ng mga nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Pero may dapat pa ring atupagi na magkandidato kahit mga talo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang barangay Naguma sa Calbayog City ang kahuli-hulihang barangay sa buong bansa na nagdaos ng eleksyon. Maliban sa mahirap puntahan ng Naguma, pinaputokan ng mga rebelde ang mga gurong magdadala ng election paraphernalia noong October 30. Umatras sa mga guro at bumalik kinabukasan kasama ang dagdag puwersa ng AFP. Pero nagkabakbakan. This time po, talagang in-engage na sila. Caught in the middle of the firefight, yung mga teachers, saka yung mismong election officer po namin. Kaninang umaga lang natuloy ang botohan. 100% conduct of elections, no failure of elections. Nakapagproklama na rin ang mga nanalo sa barangay Naguma, kaya tapos na ang proklamasyon sa buong bansa. Sa aming pag-iikot sa ilang lugar sa Quezon City, wala ng campaign materials na makikita. Pwera na lang sa mga ilan-ilang nasa private property. Pero paalala pa rin ng COMELEC sa mga kandidato, nanalo man o hindi, baklasin na ang kanilang campaign materials. Sa term of office po, Ma'am Tina, wala po yung epekto. Pero kung sakali pong paglabag sa COMELEC resolution, yan po ay merong implication sa kanila. Kaya nga nasa batas po kasi na dapat po ay tanggalin nila immediately after the elections. At sa resolution po natin, within 5 days, tanggalin po nila. Sa mga puna na naging kampante ang COMELEC kaya nalusutan ng mga insidente ng karahasan, sagot ni Lau Janco. Merong areas for improvement pero hindi po namin masasabi at hindi namin matatanggap na naging complacent po ang COMELEC, PNP, AFP, Coast Guard at DepEd. Halos sa lahat po ng incidents na naganap ay immediately nakarespond po ang ating AFP at ang PNP at lagi pong may nakuhuli ng mga perpetrators sa lahat ng halalan. Ito po yung pinakamaraming naisampa kagad na mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Undas sa Boracay naman, naantala ng masamang panahon ang pagdalaw ng ilan sa sementeryo roon. Kumustahin din natin ang mga bakasyonista sa live na pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. John! Emil, kaninang umaga nga at ngayong hapon ay bahagyang sumamang panahon dito sa isla ng Boracay at dahil nga dito ay kumonte ang mga namamasyal sa beachfront area ng isla. Pero ganun pa man ay hindi nito naapektuhan ang mga turistang nais sulitin ang kanilang long weekend sa isla.
umaga pa lang kanina ay naranasan na ang masamang panahon sa isla ng Boracay. Pero matapos ang ilang oras, nagpakita rin naman ang araw. Kaya balik sa beachfront ang mga turista para mag-enjoy sa iba't ibang beach activities. Maliban sa sikat na beachfront, dinadagsa din ngayon ng mga turista ang Diniwid Beach kung saan makikita ang rock formations na perfect sa mga photoshoot. Kaya ang pamilya ni Armando mula Davao City ay pinili na dito na mag-relax. Usually, doon lang po kasi kami sa Davao naglulong weekend. And for now, we look for something new. Kaya pumunta kami sa Boracay. Ang magkaibigang Louie at Louise naman mula pa sa Paris, France, na in love umano sa ganda ng Boracay. And it was cheaper to go to Boracay than going to Palawan and maybe easier because we're only staying 5 days. So to make the most of those 5 days, it was worth it to go to Boracay. And we've been walking along the beach and the sea is really beautiful and turquoise. I've never seen a sea like that. Pero kung maraming tao sa mga tourist spots sa isla, sa mga sementeryo naman, ay kakaunti lang ang mga dumalaw ngayong araw. Dahil sa pag-ulan, basa at madulas ang mga kalsada kaya pahirapan ang pagdalaw dahil kailangan pa ng ilan na umakyat sa ibang nitso. Si Justine, pinili na maagang pumunta sa sementeryo. Para po hindi po crowded kasi mamayang hapon may misa nagaganapin dito. So for sure yung mga tao din ay dadagsa. Kaya mas pinili namin ngayong mas maaga pumunta. Sa labas naman ng sementeryo ay may mga personnel ng Bureau of Fire Protection at Force Multipliers na nakabantay. Emil, ngayon nga ay tumigil ng pag-ulan pero medyo maulap pa rin. Samantala ayon naman sa Malay LGU, may pinakamataas pa ring bilang ng mga turistang pumunta dito sa Boracay noong October 1 hanggang 31 ay mga domestic tourists o mga galing sa NCR Plus area. Sa mga foreign countries naman, nangunguna ang South Korea, China, Taiwan at USA. Emil? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Magandang gabi mga kapuso, naging maulan ang paggunita ng undas sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Posibleng maulit ang mga pag-ulan kaya dapat maging handa lalo na kung bukas kayo bibisita sa sementeryo. Kabilang sa mga nagpaulan kanina ay yung low pressure area na huling namataan sa coastal waters ng Dinapige, Isabela. Sabi ng Pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagkilos nito papalapit sa lupa hanggang sa tuluyan na itong mag-dissipate o mawala. Patuloy rin ang pag-iral ng shear line kung saan nagsasalubong yung mainit na hangin at malamig na amihan. Dahil sa makakapal na ulap na dala ng LPA at shear line, masamang panahon ang inaasahan sa mga apektadong lugar, lalo na sa Luzon. Posible naman ang localized thunderstorm sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, kahit umaga pa lang ay may mga kalat-kalat na ulan na sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan sa halos buong Luzon. Kasama rin sa makakaranas ng pag-ulan ay ang Mindoro Provinces, Calabarzon at Bicol Region. Sa mga taga-Visayas naman, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero sa hapon, may mga pag-ulan na sa Panay Island, Negros Provinces, Bohol, pati sa Samar at Leyte Provinces. May mga pag-ulan din bukas ng hapon sa Mindanao. Paghandaan yan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at ilang bahagi ng Davao Region at Caraga. May heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Dito naman ho sa Metro Manila mga kapuso, gaya po kanina, posibleng umulan ulit bukas. May tsansa na ng ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Caloocan, Quezon City at Marikina. Posibleng madagdagan ang mga lugar na uulanin sa hapon kaya sa mga bukas palang bibisita sa sementeryo, huwag pa rin kalilimutang magdala ng payong o kapote. At sa mga motorista naman ho natin, kahit medyo maluwag ang trapiko ngayong holiday, magdoble ingat pa rin ho sa kalsada, lalo na kung maulan. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Silipin po natin ang sitwasyon sa pinakamalaking sementeryo sa Baguio City. Live mula sa Baguio City Public Cemetery, nakatuto si
si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Pia, sa monitoring ng BCPO ay mas maraming turistang namasyal ngayong araw dito sa lungsod ng Baguio. Buong mag-anak ni Aling Jenny ang maaga nagpunta sa Baguio City Public Cemetery para bisitahin ang mga yumaong mahal sa buhay. Nagtirik sila ng kandila at naglinis sa nicho. School days, kaya hindi po kami makabisita. Maaga rin nagtungo ang pamilya Olsem para hindi na makipagsiksikan sa posibleng dagsan ng mga tao. Dati ganito ng oras kami kasi talagang maraming tao. Pinakamalaking sementeryo sa lungsod ang Baguio Public Cemetery na may lawak na 9 na ektarya. Sa ngayon, nasa mahigit 20,000 ang nakahimlay sa sementeryo. Maayos ang sistemang ipinapatupad sa sementeryo. Nakabukod ang entrance ng babae at lalaki. Isa-isang tinitignan ang lahat ng bag ng mga pumapasok. At pinagkukumpiska ang mga patalim at alak na tinangkang ipasok sa loob. Bukod sa mga sementeryo, patuloy ring binantayan ng otoridad ang mga tourist attraction sa Baguio City. Enjoy po sa Baguio. First time mo, hindi naman. Second time ko na ito. Sa dami ng turista, naging problema ang paradahan ng sasakyan. Kasi ito yung CR, so wala kaming magawa, wala kaming maparking nga. Nagtanong pa kami sa guard sa kanila. Nagtanong din kami sa guard, sabi dito tayo yung CR. Kesa, PWD, kaya doon kami dito. Meron naman kasi nakalagay na pay parking. Kaya alam kong makabaladbad dyan. Kaya ginawa ko, inusog kong maigi dito. Kabilang din sa dinadagsa ng mga turistang night market sa Harrison Road tuwing gabi. Pia, sa mga oras nga na ito naghahanda ng mga negosyante sa pagsisimula o yung pagbubukas ng night market dito sa may Harrison Road. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Spectacular at spooky at the same time ang mga iflinex na looks ng ilang kapuso para sa Halloween. Silipin natin ang mga yan sa chika ni Lars Santiago. Tila bumaba ang mga Diyos at Diyosa mula sa bundok ng Olympus sa idinaos na opulence ball gaya ni Kapuso star Solen Yusaf. Yung team ay goddess and goddesses. Sabi ko, sige, magiging Cassiopeia ako. Tapos yun, bigla nag-announce din sila na babalik ang Encantadia. So, very exciting. Manifesting ba ito na babalik si Solen bilang Cassiopeia? It's my role. Cassiopeia's mine. Si Rian Ramos naman, nagbihis bilang Queen of Elves. Magkasama namang dumating ang mag-asawang Billy Crawford at Colleen Garcia. Si Ann Curtis na effortless sa ganda at pagiging Diyosa. Habang punong-puno ng maraming maliliit na paru-paro si Vice Ganda na peg si Psyche, the Greek goddess of soul na may butterfly wings. Kita sa mukha ni Vice ang saya ngayong nakabalik na ang noontime show na It's Showtime. Sobrang na-miss namin yung Madlang Peoples. Ang daming pasabog na mangyayari. Especially next week, magsisimula na yung Magpasikat Week kasi anniversary week na ng Showtime. Pinangunahan ni Raymond Gutierrez katulong si Dr. Vicky Bello at Hayden Co ang event na isang malaking tagumpay. Philippine folklore naman ang nakakatakot na costumes na ibinida ng ilang celebrities and influencers sa Shake, Rattle and Ball, the Alamat Exhibition Gala sa National Museum of Anthropology. Bukod sa Halloween party, layon din ang ball na ipromote ang exhibit. Tampok ang artwork ng Filipino artists, kabilang si national artist Kidlat Tahimik at Leroy New. Si Team Yap na naka-costume bilang ang namayapang Lilia Contapay, Queen of Philippine Horror. Present din ang ilang sparkle artists. Si Max Collins pumunta as White Lady. Umani rin ng libu-libong likes ang take ni Nakapuso Primetime King and Queen, Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Teenage Mutant Ninja Turtles characters na sina Cassie Jones and April O'Neil. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Maging ang Malacanang hindi nakakaligtas sa mga kwentong katatakutan. Ngayong undas, mismong ang Pangulo ang nagbahagi ng mga karanasan niya roon. Nakatutok si Salima Refran. Itinayo noong 1750s, hinihenerasyon na ng mga gobernador-general at Pangulo ng Pilipinas ang nanirahan sa Malacanang. Kabilang ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong umupo bilang pinuno ng bansa, ang tatay niyang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayong undas, si Pangulong Bongbong nagkwento ng mga hindi raw maipaliwanag niyang karanasan sa kanilang pagtira doon noong bata pa siya. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko. Baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito, lalo na nung kabataan ko. Isa raw sa mga kilalang nagparamdam ang tinatawag nilang Father Brown. Amerikanong dati umanong nagtatrabaho sa Malacanang na hanggang ngayon ay tila ayaw daw umalis doon. Nung una kaming dumating dito sa palasyo, yung mga security namin paggabi dito natutulog at naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang-balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Pati nga raw noong tumira siya sa isa sa mga guest room dahil ginagawa noon ang kwarto niya sa palasyo, may nakakatakot din siyang karanasan. Minsan, gabing-gabi na, umuwi ako, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ng pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Nagsisisigaw ako dito. At tumakbo ko. Sinabi ko, sinubukan sa security. Sabi ko, may multo, may multo. Minsan daw, pakiramdam daw niyang may nangmamasid. Ilang beses nangyari sa akin. Pag akyat ko na ganun, ramdam ko na may nakatingin sa akin dun sa likod. Minsan na rin daw nag-ghost hunting ang Pangulo sa loob ng palasyo kasama ang ilan niyang kaibigan. Sabi ko, dun tayo dahil maraming kwento dun sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako, yung sigaw namin. Pero hindi lang si Pangulong Marcos ang presidenting may kwentong kababalaghan sa Malacanang. Nauna nang nagkwento si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaya ginusto niyang mag-uwian noon sa Davao ay dahil sa umano'y mga mumu sa palasyo. Talagang may mumu dyan. Sabi ko, ilan nakita mo niya? Mga 5. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Konting kapit pa mga kapuso dahil this Monday na aarangkada sa GMA Telebabad ang action-packed series na Black Rider. Pero bago yan, mapapanood muna ang scene drop kung saan hindi lang ang bidang si Ruto Madrid ang napasabak sa manitinding eksena. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Aarangkada na ngayong Lunes ang umaatikabong aksyon sa pagbabalik sa GMA Telebabad ng primetime action hero na si Ruto Madrid bilang si Black Rider. Ang trailer ng serye kung saan ipinasilip ang ilang highlights at malalaking eksenang aabangan, may mahigit 3.8 million views and counting sa GMA Public Affairs Facebook page. Pero sabi ni Ruto, wala pa po sa 1/4 yun na ipakita po namin. Akala po natin, mapipredict na natin by trailer pa lang yung magiging storya, pero hindi. Marami po mga pasabog dahil mangyayari, lalo-lalo na sa pilot episode namin. Bukod sa matitinding action scenes, dahil sa mga bigating action stars mula sa iba't ibang henerasyon, kasama rin sina Mateo Guidicelli, Katrina Halili at John Lucas. Napasabak din si Ruru sa heavy drama. May mga nakakatawaring eksena. Napaka-formal mo naman. Nako, maporma talaga yan. At kilig scenes din, courtesy of not just one, but 2 leading ladies ni Ruru na sina Kylie Padilla. Huwag mo na ulitin, hindi ka nakakaalam. Hindi na po mauulit, Commander. At Yasi Pressman. Sa lahat ng nanakaw mo, nanay ko pa. Nakapupunta. Bitawan mo ko, bitawan mo ko. Hindi kita sasaktan. Nakahanda po kami
para po dun sa expectations na yun. Medyo may pressure din sa part ko dahil of course gusto namin maging successful to kagaya po ng success ng Lolong. Good news naman sa fans ni Ruru at Kylie mula sa Encantadia 2016. Ang fight sinilang ito bilang sina Amihan at Ibrahim, may bagong pasilip sa scene drop na ito, kung saan very obvious pa rin ang chemistry ng dalawa. Please! Huwag ka na tumulong. Kaya ko na to. Kaya mo yan, nabugbog ka na eh. Hindi. Dahil sa positibong feedback na nakuha ng Black Rider trailer, nabawasan daw ang kaba at pressure kay Ruru at mas nangibabaw ang excitement sa nalalapit na pagpapalabas ng action-adventure series na mapapanood na sa November 6 pagkatapos ng 24 oras. My goal is to entertain people, to use my platform as a, kumbaga, makapagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa mga manonood. Yun lang. Masayang-masaya na po ako doon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Pia Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 54 days na lang, Pasko na. Ako naman po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, live mula rito sa Manila North Cemetery, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.